Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao. Kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ng mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghahasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan. Sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasay, walang gaanong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig sa 100, may tiga-60 at may tigta 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 15 linggo sa karaniwang panahon. At ngayong linggong ito ay binibigay sa atin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng talinghaga. Pero maganda po na mapakinggan natin mabuti lalo tigit sa pinakahuling bahagi ng ating Ebanghelyo ay kanyang sinabi, ang may pandinig ay makinig. Pakisabi nga sa katabing, makinig ka. Kasi kung sa simula pa lang, ayaw nating makinig, wala talaga tayong magagawa dyan. Kaya nga, minsan, pag tininan mo yung mukha ng katabi ninyo, o kaya mukha mo mismo sa salamin, imaginein mo nga kung wala kang tenga. Imaginein mo kung isa lang ang tenga mo, tapos dalawa yung bibig. Paano ano itsura natin yan? At isa sa pinakamahalagang senses na dapat normal sa atin ay ang pandinig. Kasi yan yung magtuturo sa atin kung ano ang lalabas sa ating bibig. Kung maalala nyo po, kapag sanggol, inuulit-ulit mo sa kanya ang mga salita at kung ano ang nare-register sa kanya, yun din ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya nga, paulit-ulit, mama, papa. Then maya-maya magugulat ka, lalabas na ito sa kanyang bibig. Ulitin natin ulit, no? Sabi ni Kristo, ang may pandinig, makinig. Sa talinghaga na ibinigay sa atin, itong talinghaga ng isang magsasakang lumabas para maghasik. At sinasabi dito na ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang maghasik o ang magsasaka na naghasik ay ang Diyos. Sa sinaunang pamamaraan ng pagsasaka, ito ay ginagawa nilang pagsasaboy. Meron pa ba ditong umabot o naabutan ng
ang kanilang mga magulang ay magsasaka? Wala na? Ayaw nyo na, no? Pero gusto natin ng bigas, gusto natin ng kanin, pero ayaw na ng mga bagong henerasyon magsaka. Kasi nga, sa ating bayan, sa ating bansa, ang mga magsasaka, mahihirap na dapat sila ang mayayaman. Kasi yung lupain. Pero siyempre, only in the Philippines, mahirap ang mga magsasaka. Unless ikaw yung hasyendero at nagpapasaka ka. Pero dito po, no, binigay niya itong talinghagang ito para ipaunawa sa atin, una, iisa lang ang binhi. Ibig sabihin, isang uri lang ang binhi na kanyang inihasik. Ang naghahasik o nagsasaboy, iisa lang din, ang Diyos. Nagkakaiba lang sa lupa na tumanggap ng binhi na sinaboy. Kaya nga, sinasaboy lang po, no? Pag sinabing isinaboy, di ba na kukuha, ihahagis. Hindi isa-isa. Tandaan mo, ang biyaya ng Diyos, hindi tinitipid. Ang biyaya ng Diyos, isinasaboy. Ngayon pa lang, nagsasaboy na. Lahat tayo, binibigyan na ng biyaya. Bakit ganun, Father? Nung umuwi siya, talagang maginhawa. Bakit ako, hindi pa rin? Kasi nga, ang tumatanggap, kung tayo na sinasabing, tayo ang mga recipient o receiver, tayo ang magandang tanungin, anong uri tayo nang tumanggap ng biyaya ng Diyos? Anong uri? Ano ba? Nung pumunta ka ba dito, dispose ka ba? Nang pumunta ka ba dito, inihanda mo rin ang iyong sarili? O pumunta ka lang dito, wala lang? Kaya kahit anong sabihin, kahit anong ipahayag dito, dahil nga sarado ang ating mga sarili, sarado ang ating mga tenga, kaya wala tayong maintindihan. Minsan yung kasabihan natin, di ba? Nang magsaboy ng biyaya ang Panginoon, nasaan ka? Tulog o tulala? Nasaan ka? Lahat tayo, isa lang naman ang narinig natin. Pero ilan sa atin ang mulat? Ilan sa atin ang nakakaalala ng mga ipinahayag, nagbiyaya ng Panginoon ngayong umagang ito? Sabi ni Kristo, ang may pandinig, makinig. Kaya tandaan natin, lahat ng ipinapahayag na salita ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Bakit may napapahamak? Kasi merong hindi nakikinig ng tama, merong ayaw makinig. Kaya kapag ang isang tao ayaw makinig, talagang pinili niyang wag makinig kahit anong paliwanag, walang magiging silbi ito sa taong yan. I'm sure kayo po mga magulang na naririto, alam ninyo yung kahalagahan na ang mga anak ay nakikinig sa inyong mga payo. Kasi para ito sa kabutihan nila dahil bunga na rin ng ating mga karanasan ang ating sinasabi sa kanila. Mahirap po na pagdating ng araw, sasabihan tayo na kung nakinig ka lang. Di ba po, no? Kung nakinig ka lang, mas maayos ang buhay mo ngayon. Kaya muli, kung makikinig ka lang sa Diyos, magiging tiwasay ang buhay natin. Kaya minsan, no, talagang, anong nangyayari sa lipunan natin? Anong nangyayari sa mga bill ng kuryente natin?
bunga yan ng hindi natin pakikinig. Kaya itong mga ito, ang mga hearing, at habang nag-hearing, sumisimple ang Meralco, deserve natin yan. Kasi ayaw natin makinig eh. Hindi tayo nakikinig. Hindi sa may diferensya, kundi pinipili lang talaga natin kung ano ang gusto nating pakinggan. Amen.